Sa bawat araw, ang paghahari ng Ama ay walang katapusan. Ang bawat nais niya sa mga anak niya ay ang kapayapaan ng maghari kailanman. Kaya't maliwanag na pagbati ng Jesucristong naturingan na sa tao ay nagbaba ng mga aral at mabubuting balita. Sumainyo ang kapayapaan at magmahalan kayo. Yan ang hinihingi ng pagkakataon bilang mga katauhang binuhay ng Ama. Kaya kung lahat nga lamang yaon ay masusunod at tuwirang matutupad, sino nga ang anak ng Ama manghihina ng dahil wala siyang nararamdamang pagmamahal ng kapwa niya. Kaya't kung ang pag-ibig ang maghahari kaninuman, sa tuwin ay ang kapayapaan ay kakamtan. Pagharian kayo. Pera. Sabi nila yung tayong butiki, pera. Angkinin nyo na po. Buhay po ba Diyos? Kung ano daw yung pinapalagay mo sa sarili mo na mabuti, magaganap. Ano po? Ako, napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Salamat po sa mga nagtitibay na mga kapatid ko kay Kristo. Pare-parehas po tayong lumalaban sa pakikibaka sa buhay. Ano? Ang bawat araw ay talaga namang kasiya-siya. Kaya nga kung magtatanong ka at magmamasid ka, ano? Talagang kapag naghihirap ka at tiningnan mo yung mayayaman, talagang masasabi mo, ba't may mayaman, ano? Pagka nasasaktan ka at natitingnan mo yung masaya, talagang masasabi mo, buti pa sila. Kapag ikaw ay may sakit at nakikita mo yung malusog, pag bilang tao ka, ba't di pa silang magkasakit, ano? Ganon po yung di po ba ganon ang tao, no? Yung pag-iisip tao. Pero alam niyo po, masakit po sa tenga yan. Tapos na po kayo. Yung mga nananalumpati, bago humarap doon sa kanilang okasyon na tutunguhan o kaya doon sa kanilang tinanguan, nagre-review ng mabuti, ano, nag-aaral na mabuti. Ako po'y hindi. Pagka yung nagbigay sa akin nang sasabihin, umalis, wala po ako sasabihin sa inyo. Nakatanga ako rito. Pagka naku, Panginoon ko, Diyos ko, kaya alam niyo po, dapat lang po sa atin lahat konsentrasyon, ano? Pag naglilingkod ka sa kabanalan, konsentrasyon ang kailangan. Kapayapaan ang iyong hinahanap, hindi kaguluhan. Pag halimbawa ay naglilingkod ka sa anak mo, ang gagawin mo ay pagpapakain, magluluto ka, mag-ayos ka ng kakainin niya, ano po? Kapag po dito sa dambana, ang hinahain ko po sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi ito ay
hahandog lang sa inyo. Kaya nawa po, kayong lahat ay makinabang. Tayong lahat ay makinabang. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, pagka lahat ng kagustuhan ng Panginoon ang binasa sa inyo, hindi po maunawaan nung wala pang pangunawa. Ano po? At yun namang nakakaunawa, kung sa sandali lang na oras at minuto, doon lang siya unawa. Pag uwi niya, nakita na naman niya yung pagkatao na dapat manaig sa kanya, wala rin pong mangyayari. Ano po, kaya tayo pong lahat dapat ay maging matibay sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Maging matapat sa ating pagtanggap, maging marapat sa ating pagkilala. Pang sa gayon, lahat ay makasadsyad. Buhay po ba ang Diyos? Mahirap po talaga kung hindi ka magtitibay. Talaga napakahirap. Talaga pong ang bawat araw ay napakahirap talaga. Puro mahirap na lang yan. Ano po? Wala pong magaan Ano po? Pag naglinis ka, mahirap. Pag tinatamad ka at ayaw mo. Pag naglaba ka, mahirap. Pag tinatamad ka at ayaw mo. Pag mamalansya ka, mahirap. Pagka tinatamad ka at ayaw mo. Totoo po ba yun? Pag kumain ka, mahirap pag tinatamad kang kumain at wala kang panlasa. Tama po ba yun? Lahat na lang mahirap pag ayaw ng tao. Subalit alam niyo po ba, pagka gusto ng tao, walang mahirap. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat po ng para sa tao ay mahirap, sa Diyos ay magaan. Kaya kapag kinilala mo ang Diyos na tinatawagan mo, yung mahirap para sa iyo, pagagaanin niya. Pagiginhawahin niya. Kaya sino po ang dapat hanapin para maginhawahan sa kahirapan na tinataglay? Kahirapan ng isip, paghihirap ng damdamin, paghihirap ng buhay, paghihirap makisama, paghihirap sa paglalakbay, paghihirap sa mga hanap buhay, paghihirap sa mga dinadala. Lahat na lang po na yan, puro paghihirap. Subalit alam niyo po ba, lahat naman na yan na pinagdaraanan ng tao, wala pa sa gatiting na pinagdaanan ng Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung tuwirang mananampalataya ang tao at nakakilala na sa Ama, yung mga pinagdaraanan niya ay pinasasalamatan niya sa Panginoon. At hinihiling niyang nawa ay mahulagpusan, nawa ay makasadsyad, nawa'y mapagtagumpayan. Hindi kinagagalit, hindi kinababagot, hindi kinasasawaan, hindi pinanghihinawaan, hindi pinawawalang pag-asang isip at damdamin, kundi ang lahat na yan ay hinihiling na bigyan ng talino, ng lakas, ng kapangyarihan, na maging marapat na maisadsyad at mahulagpusang ganap. Kaya mga kapatirang Divine Mercy, lahat po ng nagtagumpay sa inyong mga pinagdaraanan, purihin niyo ang Ama. Lahat po ng napagtagumpayan sa lahat ng mga pinagdaanan, magpasalamat sa Ama. Sapagkat lahat, kapag nakamtan mo yung katagumpayan, dapat mong ibalik sa Kanyang parangal, papurit, pasasalamat. Buhay po ba ang Diyos? At siyaan po ang tanda ng kababaan. Yan po ang tanda ng katotohanan. Kapag ang anak ng Ama ay natutong magpasalamat sa lahat ng kanyang tinatanggap, pinagdaraanan, at mga balakid sa buhay. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Kung siya walang pinagdaraanan. Mabuti pa yung bata.
Kung pwede nga lang bumalik sa bata, ano pa? Pero alam niyo po, kapag napagnilayan mo naman ang buhay at naramdaman mo ang Ama, mimithiin mo nang tumanda ka rin. Sapagkat, yung bata, hindi niya pa alam kung paano kumilos ang Diyos sa kanya eh. Ikaw na nakakilala na, alam mo na kung paano kumikilos ang Diyos sa'yo. Tama po ba? Kaya kapag naramdaman mo yung pagkilos niya sa buhay mo, hindi ba't naisisigaw mong buhay siya? Yan po ang dapat na gawin ng tao. Hindi dapat yung lagi na lang nakasumbat, lagi na lang naghihinanakit, lagi na lang maraming daing. Marinig nawa naman ng Ama na salamat Panginoon, purihin ka, dakilain ka. Hindi na lang, puro na lang, bakit ba ganito? Puro na lang ganito. Alam niyo po, yung ganun tao, walang utang na loob. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat kahit naman sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, kung kilala mo ang Ama, nadarama mo yung pagkalinga niya, yung pagmamahal niya, yung pagsuporta niya, yung pagtawid niya, yung pag-aalala niya sa'yo, yung pagpapahalaga niya, di po ba nararamdaman niyon? At yan po ang binubuksan sa tao ng Espiritu Santo. Upang kung hindi pa siya bukas sa gayon, mabuksan ang kanyang pandama, ang kanyang pangunawa, ang kanyang pag-asa. Kapag nabuksan na ang iyong pandama, ang iyong pangunawa, ang pag-asa mo, lalalim na ang iyong pananalig sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Sapagkat, sabi ko nga po bilang isang Apo Kunching, nung dalawin ko po yung anak ng isang kaps, na siya lang ang pakay, subalit nung makita yung mga pasyente na kahabag-habag, alam niyo po, di ko napipigilan yung kamay ko dahil baka sabihin luka-luka ako, kahit nakaganyan lang, ginaganyan niya yung bawat tinaan, ginaganyan, hindi nakikita yun ng iba. Kasi po, maraming tao sa pasilyo, ang sama-sama ng pakiramdam ko. Para bagang lahat gusto mong lapitan na, lumaban ka, kaya mo yan. Para po bang lahat gusto mong sabihan niya na, anak, lumaban ka, kaya mo yan. Ganyan po ang pag-ibig ng Ama. Ganyan siya kadakila. Kaya nagtataka po ako sa mga nagsasabing, kilalang Ama, Panginoon ang Panginoon, mahal niya ang kapwa niya. Bakit may kakayahan hindi niya magawang abutan yung wala? Alam niyo po, sabi ko nga, Ama, katulad ng mga tao na nagbabata, pa isa-isang bantay, yung isa wala pa, tapos madaanan mo sa pasilyo. Ay, Panginoon ko, Diyos ko, manlulumo ka, manlalambot ka kapag bilang tao ka, baka mauna ka pang magkasakit sa kanila ng... Di po ba? Kaya, at nang makita ko yung aking tunay na dadalawin, nang makita ko ang itsura, alam niyo po, gusto kong humagulgul na, hindi ko kayang... Sabi ko, pag humagulgul naman ako dito, kala nila'y madrama ako, kala nila'y napano ako. Pero alam niyo po ba, salamat at sinaklolohan ako ng Espiritu, biglang dumaloy sa akin at lumapit yung boyfriend ng dinalaw ko. At alam niyo po ba, nang usap ang Espiritu, sabi niya, anak, yan ang pawang katotohanan. Mabuti pa yung walang pagkilala sa iyo, di ka kilala eh. Dahil nakadama na hindi lang ikaw yan at ako'y kasama mo sa pamamagitan ng Espiritu. Tingnan mo, nagpakababang lumapit sa iyo at sinabi niyang, Apo Kunching, Apo, basbasan niyo nga po ako. Nawa po'y mapatawad ako ng Diyos sa aking mga kasalanan kung may pagkukulang po ako sa aking girlfriend. Sana po ako na lang ang nakahiga roon. Parang ang sakit-sakit naman po na hindi ko matulungan. Alam niyo po,
Dumatalang Espiritu, anak, mapalad ka. Nasa oras na ito, sino ba si Apo Kunching para hingan mo ng basbas? Sino ba si Apo Kunching para magsisi ka sa kanyang harapan? Subalit tandaan mo, anak, hindi si Apo Kunching mo ang bumasbas sa iyo. Hindi si Apo Kunching mo ang hiningan mo ng tawad, sapagkat anuman ang ginawad sa oras na ito, magtiwala ka lang, gagaling ang girlfriend mo. Buhay ba ang Diyos? At purihin po ang Ama. Nananalig akong tuloy-tuloy na. Ang sabi nga po ay kasabay ng pagkadisgrasya ay nagkaroon pa siya ng anemia at kailangan na mag-normal ang dugo. Subalit purihin ang Ama. Kahapon tumawag po na magiging maayos at ngayon po ay maaari nang operahan yung kanyang mga nabaling buto. Kaya kung tunay pong nagmamahalan ng magkakapatid, dapat yung mga kapatid natin nakapatirang Divine Mercy, wala man po kayong maitulong na salapi o anumang pangangailangan na hindi niyo kaya, panalangin po. Sapagkat may isa, dalawa, tatlo, tigit pa na tapat na dumudulog at nananampalataya sa Ama ay di rin giniya. Di po ba napakasarap na regalo yon ng Ama sa buhay ng tao? Di po ba napakasarap na ipagkaloob mo yung buhay, pananampalataya mo dahil sa kapwa mo? Ibigay mo yung puso mo dahil sa kapwa mo? Yan po ay simbolo ng kababaan. Kaya sa dako pong ito, hindi man nagtatayo ng relihiyon, subalit binubukas sa isip at damdamin ninyo yung tunay na pananampalataya at pananalig sa Ama. At nawa nga po ay mabuksan kayo at ganap niyong matutunan ang layunin ng Kristo, adhikain ng Kristo at ang gawa ng Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, paano po matutugunan ang panawagan ng Ama? Ano po ang dapat gawin para makatugon sa panawagan niya? Magpakababa sa sarili, magpakumbaba sa kapwa. Buhay po ba ang Diyos? Basahin po natin ang mula kay Lucas. Pahapyaw lang po, nababahagi na nito ng kahulugan at bukas pakinggan ninyong mabuti sa homily ng pare. Ano po? Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ng tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa sa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakamaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, dahil didi ka sa kabisera, sa gayon nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat
aanyayahan ka rin nila. At sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo. At sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Mga minamahal, may mga tao pong ang palagay sa sarili napakagaling. Ang palagay sa sarili ay dapat siya ang iniimportansya, pinapahalagahan, o dili kaya ay siya ang dapat mahalaga kanino man. Subalit ano po bang hinihingi ng Ama sa bawat anak niya? Ang tunay na halimbawang ipinakita ng anak na ibinaba, ang kababaan. Taglay man ang buong kapangyarihan na mula sa Ama na binahagi sa ibinaba, hindi pinagmagaling, hindi pinagmalabis, hindi pinangalandakan, kundi ibinaba ang sarili upang ipaunawa sa tao ang taglay na kababaan ay dapat mula sa puso. May pag-ibig. Subalit may mga taong katulad ng isang inanyayahan na agad ay umuupo sa kabisera. Kaya siya rin naman ang napahiya. Mayroon kasing mga taong nagluluklok ng ganang sarili nila. Mayroong nagpapalagay sa sarili nilang karapatan nila yon, para sa kanila yon, kaya't hindi man sinasabi, sila nang naglalagay sa sarili nila. Subalit, yaon ang ayaw ng Ama. Sapagkat, kung papaano ka nagpapakababa at ipinalalagay mo yung sarili mo sa pinakamababa, ang Ama naman ang magtataas sa iyo upang makamtan mo ang pagpapakababa mo'y higit na kagalakan ang kinamtan mo. Papaano ba magpakababa ang tao? Nasa ugali po yan ang tao. Nasa isip niyang mataas, nasa damdamin niyang matarik. Na kapag hindi niya inalala na may nasasaktan siya, wala siyang pakialam sa masasaktan niya. Subalit kung alam niya, hindi baling magpakababa siya, ang magtataas naman sa kanya'y Ama, doon siya lalagay sa pinakamababang uri ng pagkatao niya. At ang Ama ang magbibigay parangal para pakilala siya at makilala siya ng kapwa niya. Ano ba ang katotohanan? Kung pilay ang kapwa mo sa kanyang kaalaman, kung pulubi sa kahirapan ng kapwa mo, subalit nang dahil sa pag-ibig mo sa Ama, nagawa mong anyayahan sa piging ng handaan mo para mapadama mo kung gaano ka mapagmahal, kung paano ka mapagpahalaga, na wala kang hinihintay ni anuman na ganting kapalit para sa Kanya, kundi dahil sa pag-ibig, kalugod-lugod siya sa pananaw ng Ama. Sino nga po ang gagawa nito? Walang makagagawa nitong tao. Sapagkat sa isip at damdamin tao, mahalaga ang pamilya, mahalaga ang kaibigan, mahalaga yung importansya sa iyong sarili, at mahalaga yung pinahahalagahan mo na sa kapwa mo ay pinakikita at ikaw rin ay pahahalagahan din. Ang mahal, kaya kung minsan hindi makapagbago ang tao dahil doon sa hindi kayang ibaba ang sarili, hindi kayang ibigay ng buong-buo ang sarili, sapagkat may tinatabi siya sa damdamin niya, may sinasalang-alang siya sa sarili niya, mayroon pang hindi niya maisubong ganap sa buhay niya. Sapagkat nga lalo't higit, kung matalino ka, mayaman ka, makapangyarihan ka, bababa ka ba sa isang mangmang at sa isang walang karunungan?
Ipalalamang mo ba ang kakayahan mo sa isang alam mo mahirap lang, isa kang mayaman? Paaalipin ka ba sa isang alam mong walang pinag-aralan na ikaw ay magaling at matalinong nilalang? Hindi ano po. Subalit yan ang ginawa ng Kristo para lamang mapatutuhanan ng buong kababaan at katapatang tinaglay ang kalooban ng Ama ay binahagi sa mga anak na binabaan sa lupa. Mga minamahal, ang bawat araw kailangan magpakababa sa Ama. Kailangang ibaba mo ang sarili mo sa Kanya. Kailangang ipakilala mo kung sino ka at makilala mo kung sino siya. Kaya, ano ka man at sino ka, kilalang kilala ka niya. Kaya kapag ibinigay mo ng buong galak ang pagtitiwala mo at kababaang loob sa Kanya, siyang tuwirang mag-aangat, magtataas sa iyo upang ganap pakilala ang mabuting gawa mo. At yan ang bawang katotohanan. Hindi man pagdaka, kikilalaning ganap ngayong oras na ito ang ginawa mo. Subalit, sa bawat araw na pagpapakilala mo ng kabutihan mo at katotohanan mong may pag-ibig, sa hindi mo namamalayan, yaong mga hindi mo inaasahan, na sa iyo pala ay nakadama ng pagmamahal at katotohanan, silang magiging daan at siyaon ang gagawing daan ng Ama parang mabuti mong ginawa at ginampanan sa lupa ay ipakilala niya. At yan ang katotohanan. Ang isang Kristo'y hindi pagdakay tinanggap, subalit habang nagluluwat, habang lumuluwat, lalong nakikilala ang kadakilaan na binaba sa lupa. At yan ang nais ng Ama. Kundi ka man makilala ngayon ng iyong kapwa, ipagpatuloy mo ang iyong mabuting nasumpungang gawa, ang iyong kababaan, at sa hindi mo namamalayan, sa wala kang kamalayan, ginagantihan ka ng Ama mo, sinukuan mo ng buhay, binahaginan mo ng iyong kababaang loob, sapagkat nakamana ka sa Kanya ng pag-ibig at pagmamahal na nadama mo sa Kanya. Mga mahal, karampot na pahayag lamang upang karagdagan sa bawat pag-aaral ninyo. Sapagkat nga, katulad ng paghahari ng Ama, sa pahayag kanina sa mabuting balita, ang pinahiram ng 5,000, nagtubo ng 5,000. Ang pinahiram ng 2,000, nagtubo ng 2,000. Ang pinahiram na 1,000, na di niya ginamit ang talino, nang dumating ang nagpahiram, pati ang nasa kanyang pinahiram, kinuha pat siya'y pinatapon, pinakulong. Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Ang lahat ng pinahiram ng Ama, buong kababaan mong ipagkatiwala sa Kanya. Ang lahat ng nasa sa iyo ay huwag mong ariing ito'y sa iyo, nang hindi ka mahirapan sa pagbibigay ng kung ano pinahiram sa iyo. Sapagkat ang lahat ng nasa iyo ay pahiram lamang. Wala kang natatanging sa iyo. Ang talino mo'y pahiram. Ang katangian mo'y pinahiram. Ang buhay mo'y pahiram. Kayamanan mo'y pahiram. Mga bagay ay pahiram. Puso mo'y hiniram. Kaya kung lahat ng ito ay pagkakatiwala mong gagawing marapat na buong kababaan mo na ibibigay sa Ama, at sa kapwa mo'y gagawa ka ng marapat sa pananaw niya, at di mo pahahalagahan ang sarili mo, buong puso't kaluluwa, Amang maghahari sa iyo. Buhay ba ang Ama? Bakit nahihirapan ang tao
na maipagkaloob sa kapwa niya tao yung alam niyang sa kanya, sapagkat inari niya. Subalit kung di mo aariin ang lahat ng nasa iyo'y alam mo at binabatid mo, pahiram lang ito sa iyo, hindi mo pahahalagaan. Tulad ng buhay mo na pinahiram lang sa iyo. Hindi mo pahahalagahan sa lahat ng bagay ay magpapahalaga dahil mahal mo sarili mo. Bakit ko'y pamimigay ang tsinelas ko? De nawalan ako. Bakit ko'y bibigay ang konting sa akin? De nawalan ako. Bakit ko'y bibigay ang bawat ari ko? Ako nagpagal nito, kaswerte naman niya. Bakit ko'y bibigay ang kakayahan ko? Ay tao lang siya. Ako'y pag naubusan, wala na ako. Ba't ko siya paglilingkuran? Tao lamang ding tulad ko. Bakit ko siya bibigyan ng panahon at oras? Samantalang ako rin ay may oras at panahon sa sarili ko. Hindi buo ang pagbibigay. Hindi tapat ang pagpapakababa. Kaya may hangganan. May sukat. Hindi mabuo ang pagbibigay sa kapwa. Sinusukat ang kakayahan ng kapwa. Inuuri ang magagawa ng kapwa kung magagantihan siya sa kanyang ginagawa. Subalit, ang wika ng Ama, mapalad ang gumawa sa kapwa niya na hindi siya nagantihan sapagkat siya ang gaganti. Kaya mga mahal, ang pagsuko ay kabuuan, hindi karampot, hindi kalahati, hindi kakaunti, kundi kabuuan upang malubos mong maibigay ang katapatan mo't kababaang loob. At kapag sumuko ka, hindi mo iniisip yung madidihado ka. Hindi mo iisipin yung baka maging kawawa ka. Hindi mo iisipin na baka sayang ang ginawa mo. Lalong hindi mo iisipin baka malugi ka. Sapagkat kung walang sukat ang ginagawa mong pagmamahal, kung walang sukat ang pagdamay mo sa kapwa mo, hindi ka rin susukatin ng Ama mo na kung ano ginawa mo sa kapwa mong panukat, siya rin ang ibibigay niyang sukat at panukat sa iyo. Kung minsan, nagtataka ang tao, bakit hindi niya nakamta ng hinihingi niya? Bakit nga ba? Maraming dahilan kung bakit hindi na ibibigay pagdaka ang hinihingi ng tao. Kung minsan, dahil mataas ka pa. Kung minsan, dahil nag-aalinlangan kang maganap ang imposibleng hinihingi mo. Kung minsan, dahil ayaw mo pang magpakatotoo. At kung minsan naman, pinagmamasdan lang ng Ama kung tapat ka sa Kanya. Marami ang dahilan kung bakit hindi pa tinutugon ang hinihiling. Subalit tanging Ama lamang ang nakakaalam. At ang Espiritu na nag-uulat, nagpapahayag upang ang sikreto ay matutunan ng tao. Kung bibigyan mong puwang ang kapwa mo para ibigin mo, hindi siya ang inibig mo, kundi ang nagpaibig sa iyo para ibigin mo siya. Kaya binuksan niya ang puso mo, kaya buuin mo, huwag mong hadlangan. Kaya nagawa mong ipaunawa sa kapwa mong mabuti sapagkat ika'y binigyan din niya ng pangunawa.
Kaya huwag mong pipiliin ang uunawain mo. Sa pagnakababa at pinakamababang kalalagyan, doon mo ilagay ang sarili mo. Huwag ikaw mismong maglagay sa rurok ng tagumpay at rurok ng karangalan. Sapagkat maaring ipahiya ka ng ama mo sa iyong ginagawang pagtanghal sa sarili mo, pagtaas sa sarili mo, samantalang kung ang ama ang magtataas sa iyo, walang pagkapahiyang magaganap sa buhay mo. At yaon ang nais ng ama. Hintayin mo ang sa kanya. Huwag ang sa iyo lamang ang ginagawa mo at patuloy mong sinusunod. Kung tunay kang anak ng ama, sa paanyaya niya sa iyo, ilalagay mo yung pinakamababa mong gawa para sa kanya upang siyang magtaas, ganap sa sarili mo. Ganon ang ama. Lahat ay inaanyayahan niya sa kanyang piging. Lahat ay inaanyayahan niya sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kabanalan. Subalit may mga tumugon. Ang kataasan ay di pa nawawala. Kaya, tumugon man siya, pinipili niya ang kanyang gagawin. Pinipili niya ang kanyang babahaginan. Pinipili niya ang kanyang sasabihin. Pinipili niya ang kanyang tutupdin. Subalit kapag inanyayahan ka sa piging, ang piliin mo yung pinakamababang uri sa pagtupad upang ang ama mo kung papaano hinambing sa pagpapakain mo sa mga pulubi, tingkaw, mga walang magawa sa mundo, kung minahal mo sila dahil sa kanya. Walang pakinabang sa pananaw ng kapwa nila kung nang dahil sa iyong ginawa, naging kapaki-pakinabang sila, at dahil sa iyong ginawa, natuto silang magpahalaga sa sarili nila. Natuto silang nagising na may nagmamahal pala sa kanila. Sa bawat ginawa mong hindi nakaganti sa iyo, ang ama mo ang gaganti sa iyo. At yan ang pawang katotohanan. Kaya't kung ano ang ginawa mo sa mas higit na mababa sa iyo, ang ama mo na lugod, hindi ang kapwa mo. Kaya't siya ang magpipili ng natatanging luklukan mo, hindi ikaw ang pipili ng luklukan para sa iyo. Sapagkat sa karya ng ama, siya ang magtatakda at magtatala kung sino ang para sa kanya. Kaya mga mahal, pagharian kayo at magliwanag na lubos ang mga pangunawa ninyo. Kaya't kung may nakikita kang kapwa-tao na palagay mo'y matarik, palagay mo'y palalo, palagay mo'y mayabang, pag mo siyang tularan, pag mo siyang husgahan, pag mo siyang hatulan, ibaba mong sarili mong huwag kang tumulad sa kanya at gawin mong marapat na ihambing mo ang sarili mo sa nagpakababang kanyang anak. O mga mahal, kaya kung minsan hindi ganap makapagbago ang tao, ang pinagmamasdan niya yung sariling kapwa-tao, hindi ang sariling gawa niya. Mga mahal, ang nais ng ama, yamang ika'y tinawagan niya at yamang ika'y tumugon sa kanyang piging, ilagay mo sa pinakamababa ang sarili mo at bayaan mong siya ang magtaas sa iyo. Sa gayon, siyang pipili ng parangal sa iyo, siyang pipili ng pahayag sa kapwa mo para makilala ang mabuting ginawa mo. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, walang nagpakababa na hindi itinaas. Walang nagparangal sa ama na di siya rin ang nagbigay gala sa kanya. Pakatandaan ninyo, ang bawat pinahiram may pinag-uukulang dapat maibalik
sa pinaghiraman. At ang matalinong nanghiram, kung ano ang pinahiram sa kanya, pinangangalagaan niya na kung maaari nga, pag ibinalik ay walang dungis, walang pingas, walang kahit ano nasira. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaang pagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, sumainyo ang paghahari ng Ama. Nagkaramanayahanam, nagkaramanayahanam, nagkaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay po ang Diyos, ano po ang hinihingi niya sa atin? Magpakababa. Dahil tayo po ay anak na nagpapakababa, ano sa palagay niyo ay gaganti niya sa atin? Tunay na galak na siya ang sa atin ay mag-aangat sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? At kung ikaw ay mabuting mangangasiwa ng kanyang pinangangasiwa, tulad ng iyong katawang lupa, na hindi mo pinahahalagahan sa pagkain, pagtulog, pagpapahinga, pagpapayaman, pagmamahal, ano sa palagay mo ang tinubo mo kapag nang dahil sa ama mo ay tinalikdan mong sarili mo at pinakamahal mo ay ang bagay na marapat ay natutunan mo sa kanya? Ano ay gagantin niya sa iyo? Mga kapatirang Divine Mercy, naway nabubuksan ang pangunawa nyo. Kung napapansin nyo ang mga mensahe, palalim ng palalim, palawak ng palawak. Sa makatwid, kung tunay kang anak ng Ama at kung tunay kang sumusunod sa Kanya, ikaw na mababaw ay lumalalim na. At ang kababawan ng pagmamahal at kababawan ng galak ay sumisibol na sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya kung patuloy mong hahanapin ang kalooban ng Ama, patuloy mong ipagbibigay alam sa kapwa mo na siya'y mabuting Ama mo, na Ama ninyo. Buhay po ba ang Diyos? At kung tuwirang siya'y tinanggap mo na at nakilala mo na, tuwiran mong mababatid ang kanyang karunungan. Babahaginan ka ukol kung papaano ka makapamumuhay ng may kapayapaan at marangal. Ano ba ang marangal? Yung po bang mga kasuotang marangal? Hindi. Yung may kapayapaang marangal. Yung buhay mo'y hindi mo nilalapastangan at hindi ka rin lalapastanganin ng kapwa mo. May pagpapahalaga ka sa iyong dangal, sa iyong sarili. Sapagkat aanhin mo ang lahat ay nasa iyo. Kung kawalang hiyaan ang pananaw ng kapwa mo sa iyo, ay isang masamang tao ka dito sa mundo. Buhay ba ang Ama? Kaya masarap ang mamuhay ng payapa at marangal, na kahit simple ka, kahit mahirap ka, may kahihiyan ka at may pagmamalaki kang mabuting pag-uugali. Kaysa sa lahat ay nasa iyo, ang masama naman na pag-uugali kasama mo rin. Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Bakit ito pumapasok? Hindi ko naman po totally napanood. Kabuuan, hindi. Parang may inabutan lang ako na, ano yun? Yung pork barrel ba yun? Yung nahuli raw na ano ba pangalan na? Napoles? Opo, ni Napoles. Ano? Napoles. Na sumuko na raw. Tapos may nagsabi, yung mga anak nga niyan nasa ibang bansa nahiya na nga daw lumabas dahil dun sa ginawa ng magulang na nakakahiya. Sabi ko naman po ito, ba hindi? Harapin nila yung katotohanan.
Ba't sila mahihiya? Ikahiyaman nila yung ginawa ng kanyang magulang. Bakit nila tinanggap ng tinanggap? Ba't di nila inurirat kung saan nagmumula yaman ng magulang niya? O ba't hindi nila inusisa? O mami, alam ko mahirap lang tayo, ba't nagkaganito buhay natin? Dahil sila rin may mali doon, tanggap ng tanggap, nagpasarap, di ba? Yun po. O ba't ka mahihiya? Dapat harapin mo yun at sabihin mo, magulang ko yun, tatakwil ko ba? Kaya dadamayan mo ngayon sa kanyang kalumbayan. Hindi yung magtatago ka. Tama ba? Bilang sa espiritu po yun. Yun ang tamang katwiran at gagawin. Sapagkat, nung nagpapasarap ang magulang mo, pati ikaw kasama sa pagpapasarap. Kaya, damayan mo magulang mo ngayon dun sa ginawang kahihiyan. Tama po ba? Ano po ngayon ang pinakita ng Ama sa inyo? May nalihim po ba? O ilang taon niyang itinago? O ilang taon? Ilan? 20 years? Ilang taon? 5 taon? Kahit na 1 taon, 10 taon, 5 taon, ang mahalaga, pinakita ng Ama. Walang mangungurakot na hindi matatanyag. At nawa po, mapakita rin ang katotohanan na totoo naman na magbagong buhay. Para nang sa ganon, yung mahihirap na tulad ko, huwag namang kahabag-habag. Ano? Pero alam niyo po ba, hindi tayo dapat mahabag sa sarili natin. Dapat mahabag tayo sa kaluluwa natin. Buhay po ba ang Diyos? At kung sakali mamput nahahabag tayo at ganito ang kalagayan natin sa buhay, alam niyo po, parang hindi ka nahahabag. Ewan ko lang po, nahahabag po ba kayo sa sarili niyo? Kaya ako po kasi, hindi ako nahahabag sa sarili ko Kahit mahirap lang ako. Natutuwa po ako. Alam niyo po ba, ang nasasabi ko pa, kahabag-habag naman ang mga kapatid kong ito. Pero alam niyo po ako, hindi ako nahabag sa sarili ko. Nahabag lang ako kapag may bigas pa ba yung nahabag ako doon. Pero sa sarili ko mismo, hindi po ako nahabag. Totoo po yan. Kaya lang ako nahahabag kumisan Diyos ko, ganito na nga ginagawa namin. Malanghiya pa yung mga tao na yan. Ganun. Buhay po ba ang Diyos? Yun po. Pero hindi kami yung dahil mahirap, dahil kawawa. Sapagkat inaaliw kami ng Diyos. Nasa harap po tayo ng dambanang ito. Totoo. Walang nararamdaman na nahahabag. Alam niyo po ba, kaya lang kami nahahabag? Kung para kaming nakakahabag na, eto po pang load mo. Diyos ko, kawawa naman ako. Para bang naaawa ka sa sarili mo na, Diyos ko, hindi ka naglingkod, Iyon. Pero yung sa kalagayan mo, hindi ka nahahabag. Bakit po? Masaya ang maglingkod sa Diyos. Totoong-totoo po, sapagkat kung nahahabag kami sa sarili namin, dahil sa ganitong mahirap kami, hindi nyo na po kami makikita rito. Maghahanap kami. Tama ba? Organisto. Aba, sa anumang oras may kukuha sa kanyang tumugtog, may bayan. Sa anumang oras, pag tumango siyang kumanta doon sa tumatawag sa kanya, may bayan. Ano po? Sa anumang oras, magtinda lang siguro ako ng tinapa, may kikita ako. Buhay po ba ang Diyos? Aba, kaya po, ang nakakahabag, yung hindi naniniwala sa totoo. Ang nakakahabag, yung hindi naniniwala sa tama. Ang nakakahabag, yung walang habag sa kapwa. Yan, yung nakakahabag. Subalit, ikaw na mahirap, hindi ka kabag-habag. Basta mabuti ang iyong ginagawa. Ang nakakahabag, yung mahirap ka na nga, gumagawa ka pa ng masama. Naghihirap ka na sa lupa, pati kaluluwa mo, hirap na hirap pa rin. Yun po ang kabag-abag. Kaya, yun ang dapat mahango. Yun ang dapat magliwanag.
Yun ang dapat maakay sa matuwid na landas. Hindi yung kaya daw nagpakasama dahil mahirap. Hindi! Kung nararamdaman mo ang Diyos sa hirap mo, masasaya ng puso mo. Kaya hindi ka dapat gumawa ng masama. Tama po ba? Kaya lamang po ang katwiran ng iba. Kaya ako nagawa yun sa hirap ng buhay ko. Bakit? Dapat imulat mo sa iyong anak, pasensya ka na anak. Hindi ka lumabas sa mayamang tiyan. Tama po ba? Pasensya ka na anak. Hindi ka lumabas sa marangyang buhay na pamilya. Hindi natin pinili ito. Hindi natin ginusto ito. Ito kapalaran natin. Tanggapin natin. Ito kapalaran natin. Mahalin natin. Subalit, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Sapagkat ng panahon ni Jacob, nagpapastol lamang ng hayop. Bakit pinayaman ng Diyos? Tama po ba? Nang unang panahon, si Noe, nagbubungka lang ng lupa. Siya ang nakatuklas ng halamang ubas. Bakit? Lumago, 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 lumago ng lumago, hanggang nang dumating na si Solomon kay David, mayaman na si Haring David. Boy bang Diyos? Kaya, huwag matahin, huwag abahin ang kahirapan. Kilalanin mong Ama na magtitighaw sa iyong buhay. Buhay bang Diyos? Kaya mga mahal, napakabuti ng Ama. Kung sa iyong kahirapan, pinagbibili mo pa ang kaluluwa mo, ano pa kakamtan mong karangalan mo sa Ama? Ano pang iaangat niya sa iyo? Ano pang itataas niya sa iyo? Samantalang sa kababaang loob, dapat sa kahirapan mo'y nagpakababa ka sa Kanya upang pagdatal ng takdang, ikaw ay hahangoy niya, may pagmamalaki mong ikay umasenso, hindi sa kasamaan mo. Tama ba ga? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. At kung halimbawa man sa unang buhay mo, bago ka naglingkod, mayroong mas mayaman sa iyo at mas magaling sa iyo, at ginawa mo naman din ang tama sa buhay mo bago ka naglingkod, at nang maglingkod ka, naging ganyan ang buhay mo, huwag ka rin malungkot. Huwag ka rin sumuko, sapagkat kung nang naglingkod ka, ay lalo kang sumama, yun ang nakakahiya. Subalit ng taglilingkod mo, nang dahil tinanggap mo ang Diyos mo, na ibabuhay mo at naghirap ka, hindi ka hiya-hiya. Sapagkat pinakita mo lang sa Diyos mong pinaglilingkuran, hindi lamang sa bagay mo siya pinaglilingkuran. Kaya isang araw, ang wala sa iyo, maaari niyang ibigay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang hirap sa tao. Gusto pag naglingkod, agad eto na yung bunga ng paglilingkod niya. Ang hirap sa tao, pag nagtanim siya, gusto eto na yung bunga ng tinanim niya. Huwag! Pakita mo muna ang katapatan mo. At pag nakita ng Ama ang kababaan mo sa katapatang pagsuko mo sa Kanya, kung ang hangin, natatago niya kung saan niya gustong itago, at pagdakaw na ilalabas niya kung saan niya pabugsuin. Ganon din ang buhay mo. Walang matalinong taong makakapag-isip nito. Kaya may Espiritu Santong mag-uulat, magpapahayag ng totoo, tama sa tao para pagnilayan. At kung natutunan, isabuhay. Mahal ba kayo ng Ama? Yan ang totoo. Mahal kayo ng Ama. Lahat ay mahal niya. Maging si Apo Kunching, mahal din ng Ama. Kaya lahat ay mahal na mahal. Kaya kung lahat ng minamahal ay magtitiwala sa nagmamahal, pahahamak ka ba ng nagmamahal sa iyo? Tanungin kayo. Kayo ba yung minamahal niyo, pinapahamak niyo? Hindi ba't ang lahat ng makabubuti sa Kanya, yun ang gusto niyong ibigay sa minamahal niyo? Kung kayo, tao lamang, gusto niyong ibigay ang mabuti sa inyong minamahal, ang Ama pa kaya? Kaya, kung kilala mo siya,
Kung ikaw ay pinalo man niya para tumibay ka, kung ikaw man ay binaya niyang madapa para tumindig ka, patunayan mo, tapat ka sa Kanya. Kaya mga pinagdaraanan mo, isuko mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Buong kababaang aminin mo. Hindi ko na po kaya. Bahala ka na, Ama. Ang kaya ko, ang siyang lang ibigay mo. Inaamin ko na po sa iyo. Hindi ko na po kaya. Batid mo kakayahan ko. Huwag mo akong bibigyan ng di ko kayang dalhin. Dahil mabuti siya, bibigay niya sa iyo yun. Subalit kung magmamataas ka pa sa Kanya, wala namang Diyos. Ba't mo akong ginaganito? Saan ka ba tutungo? Sino hanapin mo? Kanino ka sasandig? Sino tatakbuhan mo? Kaya buong kababaan, isuko mo sa Kanya. Buong kababaan, aminin mo sa Kanya. Buong kababaan, sabihin mo'y ganito, ako'y anak mo. Hindi ko na kaya. Ako'y tulungan mo. Tingnan mo kung sa pagmamahal niya sa iyo, iwanan ka takbuhan. Samantalang, mahal na mahal ka. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, pagpalain kayo. Nagkaramaniyahanan. 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 Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba? Alam niyo po, nagpupuri ako sa Panginoon. Totoong-totoo yung salita niya. Habang umuusad ang panahon, habang lumalawak ang hinahakbangan mo at tinutunguhan mo, lalo mong nakikita kung gaano katibay ang paa mo. Totoo po ba yan? Sapagkat halimbawa, isang batang nagpapatalalan, pinalakad mo. Dahil nagpapatalalan pa lang siya, sabi niya, hanggang dito pa lang ang malalakad niya. Nung tumibay-tibay na, pag ganyan-ganyan, anong matibay na talaga? Tumatakbo na. Anong matibay na? Iba na. Ganun po. Sa una lampa ka pa, mahina ka pa, sapagkat di mo panaunawaan ang kagustuhan ng Ama mo sa iyo. Ang kalooban niya, subalit nang madama mo, nang makilala mo, sinabi mo sa Kanya, Panginoon ko at Diyos ko, naramdaman kita, nakilala kita, huwag ka nang mawalay pa. Saklolohan mo ako kung ano ang para makabubuti sa sarili ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? At subukan po ninyo. Tingnan ninyo. Ako, isang halimbawa ko po ang hiniling ko sa inda ko. Ayan, buhay si inda ko. Kaya lang, pumapayat siya ngayon. Sabi ko, kasi nung tumataba siya, huwag kang magpapataba, ayaw na mataba. Ngayon naman payat siya, ba't pumapayat ka? Kumain ka nga ng kumain. Alam niyo po, isa lang ang hiniling ko noon nung ang inda ko ay laging sakitin Nung bata po kasi kami, kaya ako'y maagang natutong maglaba Diyos ko, nagkakandasugat ang aking kamay. Nakikipaglabada ka lang sa kapitbahay na poso. Minumura ka pa nung may-ari ng poso. Pag umuwi ako, sabi ko, nagkasana na ako na naman akong, ayoko na po magsanggit ng pangalan, patay na yun Kaya po, alam nyo, nung dito na kami tumira sa paligi, at may poso na pinatayo ako. Ayoko pong magmagaling, pero yun ang talagang ginawa ko. Sabi ko po, pag ako nagkaposo, lahat ng taong gustong umigib, paigibin ko. Kasi dinanas ko yung nag-iigib ako, minumura ako. Yung iba naman pag dinanas nila, gaganti nila sa kapwa. Kaya hindi pinautang yan nung ekang tatang ko hindi naman nila kahirap, nagsumikap kami. Mali yun. Ba't gaganti mo yung ginawa sa'yo ng kapwa mo? Tama po ba? Kaya, ngayon po, nung binagawa yan, huwag nyo ako sasarado yan at pabayaan nyo nakabukas. Kung sino gustong umigib dyan. Kaya lang, isa sira pala, hindi sinasabi. Yun lang, masakit doon. Pero, salamat pa rin. Mabuti na lang. Poso lang nasisira, hindi ulo. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba
ba ang Diyos? Ang minamahal. Ganyan ang tao. Dapat may pangunawa. Kung wala kang pangunawa, tatanong mo pa kung sino nakasira. Huwag ka nang umigib dyan, nasisira mo lang, di ba? Yun ang taong madamot. Hindi po ako mabait. Pero, siguro, madamot nga ako, ewan ko lang, bahala na kung ano ang gusto ng Diyos sa akin at kung paano niya ako kilala. Ano pa? Bayanan natin ang Diyos ang humatol sa sarili natin. Huwag nating iangat ang sarili natin. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi yung sarili mo, pinupuri mo. Sarili mo, inaangat mo. Ayaw ng Diyos yan. Di ka papasa dyan. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya, mabuti pa kahit ginawa mo yung tama, sabihin mo hindi pa tama At pabayaan mo ang Ama ang magsabing, anak, tama ang ginawa niya. Ba't tayo mong maniwala? Kaysa dun sa pinipilit mo, tama ako, nakipag-away ka na. Kung pananaw niya sa'yo, hindi ka tama, iba'y mahala siya. Sino nagpuputik ang butse? Di siya. Tama po ba? Kaso ang tao, pag nasa katwiran, sige ng sige, baluktot naman. Ayaw po ng Ama yun. Kailangan kung alam mong mali ka, kahit na sino ka pa, isuko mo. Kahit ano ka pa, ibaba mo. Paano kang anak ng Diyos niyan? Paano kang lingkod niyan kung ayaw mong sumuko sa hindi tama mong ugali? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, napakabuti po ng Ama. Inuulit po, walang parunggitan, walang bintangan, walang patamaan. Naaayon lamang po sa hinihinging kaukulan kung anong uri ang pahayag at ano ang hinahayag. Tama po ba? Ngayon, kung malinis ang isip mo, malinis ang puso mo, wala kang iniisip na pinatamaan yata ako. Ako yata iyon. Dapat wala pong ganun sa mga anak ng Diyos. Para tama. Ba't po nagalit ang mga Pariseo, saserdote, at mga hentil ng panahon ng Kristo? Sapagkat masama ang damdamin nila, masama isip nila. Ang nasa kanila, puro na lang kami pinatatamaan nito Pero hindi sila pinatatamaan. Totoo sinasabi niya, ganun sila. Ganun sila. Dahil mapagpaimbabaw sila, ano sinabi ng Kristo? Mapagpaimbabaw kayo. Nililinisan nyo yung mangkok, ang inyong mga pinag-iinuman, ang inyong kinakain. Subalit ang papasukan karumi-rumi naman. Buhay ba ang Diyos? Nako, yan ang gusto ng Ama. Kahit na sinubo mo yung nalaglag na. Huwag mo na damputin, marumi na. Wala ka nang kakainin, kundi yung dadamputin mo na yon. Isubo mo pa rin. Kung yung papasukan malinis na isip at damdamin, ang Ama lilinis noong kinain. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pakatandaan po ninyo, mahirap sabihin ang hindi mo ginagawa. Mahirap sabihin ang di mo magawa. Kaya kapag sinabi mong magpakababa ka, talaga nagpakababa ka. Kapag sinabi mong nagpatawad ka, talaga nagpatawad ka. Kapag sinabi mong mabuti ka, huwag mong sabihin yon. Sapagkat walang mabuti kundi ang Ama. Hintayin mong ang Ama ang magsabi sa iyo, mabuti kang anak niya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, patnubayan kayo ng Ama. Pagharian kayo ng liwanag niya. Mapuspos kayo ng kabanalan niya upang madama nyo tapat siya sa tuwina. Mga minamahal ko, katotohanan ng tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba? Kumusta na ka? Si ate mo, okay na. Sila po yung ating kapatiran na kahit hindi lagi nakakadalo may communication naman kung minsan na nagte-text. Tapos yung mga kapatid niya sa Bicol, naway makadalo sila sa anniversary. Napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po, totoong totoo, ang nagpapagalak po sa aming mga naglilingkod, yung mga nakikinabang.
Sapagkat kung wala pong nakikinabang, hindi ka na dapat maglingkod, ano? Kung naglilingkod ka, wala namang nangyayari sa paglilingkod mo. Puro nakakapagpahamak ka lang ng kapwa mo, nakakapanira ka lang ng kapwa mo, nakakapagpasama ka lang ng kapwa mo. Ba't naglilingkod ka pa? Ba't paglilingkod pa ba sa kabanalan yon? Kaya po kung nakakaperhisyo na lang, titigil na. Pero salamat sa Ama, sa nakikinabang, purihin siya, pasalamatan siya, sa mga tumatanggap, magalak ang puso nyo, sapagkat ang pinakikilala sa inyo ay Diyos na walang hanggan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa lahat ng dako, saan man dako makarating, ang inuulat sa inyo, ang hinahayag sa inyo, ang minimisahe sa inyo, hindi po itatatwa, hindi ikahihiya, haharapin, sapagkat tinuran sa akin ng galing. Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti po ng Panginoon, ano? Sino kaya yung maghahanda na ang kanyang imbitahan na yung mga pulubi, yung mga pingkaw, mga bulag, mga pipe? Hahanapin mo ba yon? Alam nyo po, kapag may kapansanan ng tao, mahina siya, di po ba? Ang ibig sabihin noon, yung mga kapwa nyong mahihina, na walang magawa, na walang may gaganti sa inyo, na walang may bibigay, na kapag ginawa nyo sa kanila yon, kayo ay kalulugdan ng Diyos. Kayo ay bibigyan ng parangal at ilalagay sa tamang kalalagyan at bibigyan ng gantimpalang mainam. Yaon ay ang buhay na walang hanggan. Subalit hindi naman sinabing wag mong intindihin yung kamag-anak mo, no? Hindi naman sinabing wag mong mahalin ang pamilya mo, no? Ang nakalagay po doon, wag lamang. Naintindihan niyo po ba yun? Wag lamang ang mga mahal sa buhay mo, yung pamilya mo, kaibigan mo, mayayaman, at ganon eka. Wag lamang, kundi eka, yaong mga walang may gaganti sa iyo. Mga bulag, tingkaw, pulubi. Yun po ang ibig sabihin, dagdagan na lang bukas kung ano yahayag at iuulat na mensahe ng mahal na pare. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat po, pagpalain kayong ganap. Mga anak ng Ama, masarap po bang maglingkod sa Kanya? Totoo po yan, sapagkat hindi mo naman mapaglilingkuran ng Diyos. Kung may masarap kang pagkain, sasabihin mo, ay, ito po, special kong niluto. Panginoon, Diyos ko, eri po, tikman mo. Hindi po pwede, kasi hindi siya kumakain ng pagkain ng tao. At mayroon kang magandang damit na binili sa Kanya. Pagkatapos sasabihin mo, Panginoon, Diyos ko, eri po, isuot mo. Mahal po yan. Original yan. Hindi pwede. Kasi lahat na yan galing sa Kanya. At hindi rin pwede, pinasadya mo siya ng sapatos, sandalyas o tsinelas. Panginoon at Diyos ko, eto po, isuot mo. Oh. Hindi. Ikaw ang magsusuot niyan. Siya hindi siya nagsusuot niyan. Kaya ano ang ibibigay mo sa Kanya? Ano ihahandog mo sa Kanya? Buong kababaan mong iaalay ang sarili mo para mapagharian ka niya at mapangunahan ng Kanyang kabanalan at katotohanan. Kaya, yamang ikay na paghaharian niya ng kabutihan niya, may gaganti mo rin sa kapwa mo'y kabutihan. May bibigay mo rin sa kapwa mo'y kabutihan. Mababahagi mo rin sa kapwa mo'y kababaan ng loob. Mga mahal, yan ang Diyos. Hindi mo siya pwedeng handugan. Hindi mo siya pwedeng paglingkuran. Kaya bawat pinaglingkuran mo at hinandugan mo at minahal na kapwa mo, sa Kanya mo ibinigay. Yan ang paglilingkod.
Pinaglingkuran mo kapwa mo dahil sa Kanya. Minahal mo kapwa mo dahil sa Kanya. Inaruga mo kapwa mo dahil sa Kanya. Siyang gaganti sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Mamahal, kung lahat lang ng tao ay mabubuksan ng pangunawa at tuwirang magiging ganap sa pagtanggap, lahat po ng tao ay magagalak. Muli po, sumainyo ang kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso niyo. Matigib ng pangunawa at liwanag inyong diwa. Maghari sa inyo ang kababaan ng inyong kalooban upang matigib kayo ng pagmamahal sa kapwa nyo. Kung papaano ang inyong ginawa'y kabutihan, ang ganti rin ng inyong Ama na tunay na mabuti at pinakamabuti ay pawang kabutihan din. Kaya sa inyong lahat, pagpapalay inyong kampi. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Tayo na po, maaga tayong gigising dahil tayo ay di ka ba, halimbawa, nagindaan ka ng kapwa mo, pinahiram mo, pinautang mo, dahil manganganak. Aba, ay, oo nga, ano? Tingnan nyo po, makakalimutan din pala si Apo Kunching. Pero alam nyo po, may mensahe yan. Akala nyo'y nalimutan. Ang wika ng Ama ay eto, anak ko, minsan nagtatampo ka. Ang sabi mo, ba't kaya nalimutan niya na ako? Ang hindi mo alam, anak, minamasdan lamang kita. Kung ako'y hahabulin mo, hahanap-hanapin mo. Kung ako'y pakikinggan mo, at ako ay tatanggapin mo. At kung kikilalanin mo, totoong igagalang mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya dahil ako'y hinanap mo at nasumpungan mo, ako'y dinama mo at naramdaman mo. Naalala ko ang pangako ko sa ninunong Abraham mo, kaya't sasabog ko biyaya sa iyo. O buhay po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon pa magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Sabi nga po, bawat pinagbabatahan ay kahulagpusan. Ano po? Kaya, pag kinilala mo ang Ama, mararamdaman mo siya. Ilang araw na lang po bago mag-anniversary,
Ilan? Isang buwan at? Naku, parang ang bilis po, ano? Parang ang bilis. Oh. Yan. Dahil mabilis ang araw, mabilis ang oras, at mabilis ang buwan, mabilis ang taon, bilisan mo rin kumilala sa Diyos Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, nakakalimot po ba ang Diyos? May pagkakataon na sa palagay mo'y nalimot ka, subalit, lagi mo tatandaan, kailan may di kanya lilimutin. Pagpalain po kayo. Tayo na po!